Sa sobrang dami ng mga batikos kay Speaker Martin Romualdez at yung mga sunod-sunod na pagbibintang na wala namang matibay na ebidensya, syempre naapektuhan din ang ating Speaker. At yan nga, bumaba siya sa pagiging Speaker of the House at siya ay congressman na lang. Pero mga kaibigan, Speaker Martin remains the President's strongest ally against political destabilization. At hindi po siya nagbago, hindi po siya nagtraidor. Si Speaker Martin ay nanatili na loyal kay PBBM. Sa panahon ng sari-saring drama, fake affidavits, biglang naglalahon mga testigo, nagta-time travel, may mga balet at AI, make-up politics at isang malinaw na katotohanan ang hindi nila matinag. Walang credibility, hindi mag-verify, walang legal na ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at sa 2022 GAA controversy. In short, mga kaibigan, isinailalim na siya sa pinakamabigat na public scrutiny. Hindi siya umatras, hindi siya nagkubli, hindi siya tumakas at sa huli, pumasa siya. Absolved. At ngayon, may papatalsikin na namang bulong ng GMA-led coup at DDS-led impeachment laban sa ating Pangulo. Isang bagay ang malinaw, kapag kailangan siya ulit ng Pangulo, si dating Speaker Martin Romualdez ang handang humarap, dumipensa at tumayo sa gitna. Paano? Well, tahimik pero hindi matatawaran ang loyalty ng supermajority ng mga kongresista kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan kasi yung trust the process, follow the law, defend the presidency. Ayan po mga kaibigan, yan ang role ng ating Speaker Martin Romualdez dito po sa Marcos administration. So Speaker Martin Romualdez has always stood by President Marcos not for politics, but for governance, stability, and service delivery sa gitna ng ingay. Siya ang naging tahimik pero matibay na sandigan ng administrasyon. Sa mga kaibigan na, number one, tandaan nyo to, no evidence, no case, no story. Despite months of attempts to fabricate narratives mula sa peking affidavits hanggang AI-driven smear campaign, walang kahit isang dokumento o witness na pumasa sa basic credibility test. Gutesa, not credible. Diba? Saldico, not credible. Ito yung fact, mga kaibigan, neither the DOJ or COA nor the courts have found evidence linking Speaker Martin Romualdez to anomalies. Allegations collapse. Truth stands. Inaatake lang talaga siya para humina ang Kongreso at may puslit ang impeachment versus PBBM. Yan lang talaga mga kaibigan ang katotohanan. Go, 3 years proven natin yung leadership. 3 years of proven leadership for PBBM, di ba? Yung legislative track record. Una, yung legislative track record that withstood noise. In 3 years, si Speaker Martin Romualdez nakapag-deliver, mga kaibigan, no? Speaker Martin Romualdez, the backbone of Marcos administration agenda. Tingnan nyo, naipasa yung food security legislation, anti-cartel, anti-smuggling measures, reforms for transparency, game-changing livelihood and agriculture laws, turning 20 pesos rice from slogan to a viable national program. Ito ang mga batas, ito ang resulta, hindi drama. Mga kaibigan, talagang defender of bagong Pilipinas, si dating Speaker Martin Romualdez. Sa panahon na ang mga DDS ay nagluluto ng intriga kontra kay PBBM, isa lang ang matapang na tumayo, si Speaker Martin Romualdez. Hindi siya natakot magpasa ng reforms na tatamaan ang cartels, smugglers at politikong may vested interests. Speaker Martin choose accountability over political comfort. Kaya nga mga kaibigan, ang daming nagalit sa kanya na mga gumagawa ng mga masama, yung mga gumagawa ng mga illegal ay nagalit sa kanya. Pangatlo, silent shield of Malacanang. Habang pinupukpok ang administrasyon ng coordinated disinformation ops, si Speaker Martin Romualdez ang nagpanatili ng kaayusan sa Kongreso. Habang ang iba ay nag-uumpisa ng gulo, siya ang nagtataguyod ng order. Habang ang iba ay nagpapasabog ng intriga, siya ang protektor ng service delivery ng Marcos administration. Kaya mga kababayan,
Eto talaga, hindi nagpapatinang ang mga kongresista dahil nariyan si dating Speaker Martin Romualdez na sinasabihan silang magtrabaho para maging maayos ang gobyerno. Ito po mga kaibigan, nakapokus po siya. Yung kanyang leadership ay nakapokus kahit siya ay inaatake. May mga balitang papalitan na daw si Speaker D, magkakaroon daw ng coup. Ang tanong, sino ba ang may political capital, may experience and credibility para harapin ang isang GMA-led destabilization? Isa lang naman, di ba? Speaker Martin Romualdez. Siya lang ang pwedeng bumangga kay GMA. Kaya maraming salamat sa loyalty ni dating Speaker Martin Romualdez. Thanks to him. Kasi those loyal to him, gumawa na rin ng mga manifesto of support sa bagong speaker. Pag nakalusot sa GMA, hindi malabo ang impeachment versus PBBM. Ang nakita pa rin natin, yung pagmamahal ni Martin Romualdez when congressmen from different regions ay gumagawa ng mga manifesto o support. So, results speak louder than propaganda. Yan po ang katotohanan. At tingnan niyo yung House approval rating ng panahon ni dating Speaker Martin Romualdez. 55% to 57%. Speaker Romualdez trust rating 63.5%. September 2025 yan. RPMD. So, hindi ito trolls, hindi ito script. Ito ay public confidence earned by actual work. So, yan mga kaibigan, eto, trolls versus track record. Kung meron mang pinaka-excited na mapatalsik si dating Speaker Martin noon, sila ay yung mga DDS-aligned destabilizers, mga pro-Sara attack machinery, mga politikong walang legislative accomplishments. Kilala nyo yan kung sino-sino yung mga yan, di ba? Yung mahakot lang at kumukubra ng sweldo. Pero wala namang ambag ni isang bill, wala man lang naipasa. Diba? Alam natin mga kaibigan, hindi sila magtatagumpay sa kanilang masamang balak dahil hindi yan papayagan ng ating Panginoong Diyos na mapa-impeach or mapatalsik ang ating Pangulo. Guys, hindi na tayo babalik pa sa kadiliman na kung saan puro tsugihan ang ginagawa.